Hello guys! Good morning! At andito na naman ako para mag-update sa inyo at ito yung aking continuation ng updates ko for my 2 years post-KT. Dahil ito ang maraming requests at maraming nagtatanong kung ano nga ba yung aking mga kinakain ngayon after na ng transplant ko na 2 years na. Ayan guys, i-share ko na sa inyo. Bagong lahat, bago ko i-share ito sa mga nagtatanong o baguhan na KT, kung ano yung mga kinakain o anong dapat kainin after transplant, lalo na yung 3 months after ng transplant is napakaselan talaga. So, meron akong video niyan, baka sakaling makatulong sa inyo. Ilagay ko sa description box natin. Ayan, so ito na nga, anong kinakain ko after 2 years. Ibang-iba na ito guys, kinakain ko doon sa kinakain ko nung bagong-bagong transplant lang. Kasi nga, alam nyo naman, pag bagong transplant is napakaselan, kaya may mga dapat hindi kainin. So, ano ang kinakain ko? Yan. So, kinakain ko guys is, kung ano kinakain ninyo. As easy as that. As parang normal lang. At sinabi naman yan ng nepro na kainin mo. Yan. Pwede mong kainin. But, in moderation, So, nagtatanong, ano daw yung kinakain kong almusal? Ayan. So, kumakain ako ng tinapay. Hindi po wheat bread. White bread lang, pandesal, Pero kung medyo may pera, nakakabili ng wheat bread. Hindi naman talaga ganong kaano yung diet ko noon ngayon. So, wala namang ganong eksena. So, sabi naman ng nepro is, pwede naman kahit ano yan. Yan. So, kumakain din ako ng kanin sa almusal. At syempre, nagkakape din ako. Yan, sa tubig, ganyan. So, hindi naman masyado yung kape pag paminsan-minsan lang. Kasi guys, ako, low blood ako ngayon. After ng transplantation, naging low blood ako. So, pag umiinom ako ng kape, medyo na-energize ako. Hindi ko alam kung ako lang yung ganon or yun yung napapansin ko. At yun yung nagiging remedy ko pag ako ay nalalow blood, lalo na sa umaga. So, umaga lang naman ako nagkakape. 3-in-1, pero napakadalang lang din naman. Hindi naman siya everyday. Ayan. So, kumakain din ako ng mga processed foods, guys. Hindi naman talaga siya totally binabawal. Paminsan-minsan. Pero kung maaari sana, wag na, Pero kumakain pa rin naman. Hindi ako magiging hipokrita sa inyo. Makain ako ng hotdog, tocino, mga ganun. Pero moderate lang, napaka-konti, at minsan-minsan lang. So, kumakain din ako ng mga meat, mga lutong ulam. Nakain din ako ng karne, pork, chicken, fish, mga fried, kumakain din ako niyan, guys. Yan nasabi ko sa inyo lang sa inyo. Medyo pinabawasan ko lang yung aking pork at saka lalo na yung beef. More on chicken kung maaari ako, vegetable. Yan. Yan yung aking diet ngayon, So, eto guys, itong diet ko ay hindi, ibig sabihin diet ko to as transplant is diet niya din, ha. So, case-to-case basis, depende sa result ng inyong laboratory. Doon lagi magbabase. Yun ang sinasabi ng nepro. Kainin mo yan, kainin mo gusto mo yung kainin in moderation, but make sure na to check ang iyong results. Ayan. At kumakain din ako ng rice. Rice is life ako, guys. 1.5. Kaya medyo tumaas yung timbang ko, Dati is 45 lang ako, ngayon 51 na. Diyos mo, barimar. Ganun talaga yung tinaas ng timbang ko, ngayong aking 2 years na ako na transplant. Ano naman daw ang aking minimerienda? Yun, usually na minimerienda nyo, ganun din. But sabi ko nga, in moderation, Mga barbecue, banana Q, tinapay, mga crabs, kung ano mang makita ko. At maisipan kong kainin, kinakain ko talaga yan, guys. Pero yun nga, in moderation. Yan, nagtatanong naman about sa prutas, kung ano na nga daw kinakain kong prutas. Kasi nga, noong kami ay dialysis patient is talagang napaka-limited ng prutas dahil nga mataas sa potassium. So, bawal sa amin yung mataas na potassium nung ako ay nagda-dialysis pa lang. So, ngayon nga, ano nga ba ang kinakain kong prutas?
Kinakain ko po lahat in moderation, maliban sa pomelo, grapefruit. Kasi nga, yun is meron contain yun na medyo nakaka-affect sa iniinom namin na anti-rejection. Kaya hindi talaga nakakumain nun nung na-transplant ako, nung in-advise sa akin na huwag kainin yun. Kasi malaking epekto nun sa magiging result ng aking takro. No? So talagang binabawal yun. At yun nga, medyo naging problema ko ngayon guys. Lately, hindi na ako nahilig sa prutas. Kahit anong prutas. Unlike nung bago akong transplant, talagang gustong-gusto kong kumain kasi sabik na sabik ako dahil bawal nga nung dialysis. So ngayon, ang bongga talaga. Ayaw ko masyadong kumain ng prutas ngayon. Kaya ang nangyari guys, medyo bumaba na yung aking potassium na result ko. Kaya in-advise sa akin ng aking nepro na, hoy, kumain-kain ka din ng prutas, ha? Hindi yan pinagbabawal sa'yo. Kumain ka in moderation. Yun. So, kaya pala sabi ko, medyo nangihina ako na something ganun, na nagka-cramps na nga ako. So, yun nga, yung pagkakita ko sa result, mababa na pala yung aking potassium. Ayan. So, yun ang in-advise sa akin. Kumain ako na rich in potassium. Kasi hindi na ako nahilig. Regarding sa sweets na mga pagkain, ay ito talagang siguro ang problema naming mga transplant na. Kasi meron kaming prednisone na iniinom. At isa sa, yun, sa effect niya is talagang gagana kang kumain. So, yung mga sweets ngayon is gustong-gusto ko talaga. Kaya, nag-iba talaga yung timbang ko. Nakita niyo naman sa aking sa aking itsura, medyo talagang nag-gain ako ng weight. No? So, pina-check naman yung aking FBS at kinakabahan ako dahil nahihilig nga ako sa sweets at sa rice. Normal naman, nasa range naman, kaya nakakatuwa na kahit matakaw ako minsan is nasa normal pa rin yung aking FBS. Talagang sinasama ko yun sa pag nagpapalab test ako kasi nga kinakabahan ako dahil alam ko sa sarili ko na mahilig ako sa sweets. Ayan, so okay naman siya, kaya okay lang daw kumain basta in moderation. Nahilig din ako sa mga fruit shakes kasi nga in-advise sa akin yun dahil nga bumaba yung aking potassium. So, hindi na siya kaya. Nakakain lang ako ng isang saging o isang anuman. Pinapag-fruit shake na ako. In-advise sa akin, mag-fruit shake or ng for 1 month. Yun. So, para mabalik yung mga aking potassium. Yung fluid naman na iniinom. Yan. Hindi talaga ako nainom ng soft drinks. Ayaw na ayaw ko na talaga yan. Siguro nakakasip lang ako. Ganun lang. Hindi na talaga. So, more on ako tubig. Fruit shakes, yan yung mga iniinom ko. Umiinom din ako ng mga probiotics, yan, hindi naman yung pinagbabawal. Aking tubig ngayon, yun pa rin, 2 liters pa rin ako per day. Dapat ko talagang i-maintain yon. Ayan, ito na, nagtatanong kung kumakain ba ako sa fast food. Yes, kumakain. Proud. Kumakain ako sa fast food, totoo po yun. At halos naman lahat ng KT na nakasama ko, na mga nakilala ko, kumakain. Yung usual na parang normal lang na taon kung anong kinakain. Mahilig ako sa Jollibee. Fast food. Ayan, gano daw kadalas ang minsan. Gano'n kadalas ako kumakain sa fast food? Madalas. Pero yun nga, sabi ng doktor, okay naman daw yun. Basta lagi i-check yung ang ating results kung okay ba. So, kung walang problema, go lang, kumain. At ang laging iisipin, pag ikaw kumain ng medyo hindi maganda or parang bawal na, uminom ng maraming tubig, no? Kasi nga, lagi niyang sinasabi ng doktor is parang normal na yung ikaw, no? So, normal na yung pag-ihi, normal yung kidney, so kung anong kinakain, sinasala as normal. So, hindi pwedeng hindi ka rin kakain. Dahil nangyari sa akin yan, guys, na sobrang nag-diet ako. Ayan. Kaka-diet ko. Na-ER pa ako. Na-ulcer na. Kaka-diet, no? So, hindi siya advisable sa amin na KT na sinasabi. Pag KT na daw is hindi na pwede nang maalat.
No, hindi daw po ganon kasi normal lang nga yung kidney. So, nilalabas niya na yung mga toxin o kung ano man na dapat ilabas. So, kailangan kakain ka, lalo na yung sodium. Pag bumaba yung sodium level sa katawan, hindi din maganda. Nangyari kasi sa akin yun, guys. Todo na hindi ako kumain ng sobrang alat. Ayun, nanghina ako, guys. Ang nangyari, bagsak pa lang sodium ko at potassium. So, hindi siya advisable. So, kumain ka, enjoy mo ang buhay na ibinigay sa'yo. Yun nga lang, lagi in moderation ang pagkain. At, wag na wag kakain or bawasan ng pagkain ng mga raw na pagkain. Yung mga hindi masyadong luto. So, yun talaga yung hindi ko kinakain, yung mga sushi, mga ganon, mga raw, o kaya yung kahit boiled egg na hindi masyadong luto, hindi ako kumakain. Basta lagi, kinakain ko is lutong-luto. Yan lang. Kinakain ko lahat basta lutong-luto lang talaga. So, yun lang naman. Yun lang naman yung share ko sa inyo kung ano yung mga aking mga kinakain ngayon dahil ang dami nagtatanong at curious, no? Kung ang dami daw bang bawal, no? After ng transplant. So, susunod kong i-update, guys. Ito ang abangan nyo. Ang update ng aking donor, no? At nakakatuwa dahil alam nyo naman yung aking donor is nasa Leyte. So, nag-request ako sa kanya dahil sobrang dami nagtatanong ng update. So, kaya hiningan ko siya ng update. Panoorin nyo na lang sa susunod na video. Thank you. Bye!